Yeah, yung I think one of the most strategy na that I can suggest is yung pagtitik natin ng society. Kasi sa gender in society, natutulungan yung estudyante na maging aware about sa mga nag-interview kami. Nag-interview kami. Oo. Basta ka lang nagyaya ko sa pinagyan natin. Oo. Pero mo na lang. Wait up mo lang. Gawa na wait up mo. Sorry sa commercial there eh. So, again, for me, yung strategy that I can answer here suggest, yung pag-take ng taking up the course subject entitled Gender and Society, because I think this is most of the essential way of helping the students become aware of what yun, yung mga ano ng LGBT, ito sa mga LGBT. So, in that way, na tulungan tayo magkaroon ng awareness na ay, ito mga tao is tao rin din naman. So, they need to be respect, they need kailangan din nilang kita sa kanilang being na ano ko ba nila sila na meron din silang buhay. Diba? So, ano pa, aside from yung mga, I think, mga programs, mga symposium, diba? Yung mga symposium. Kasi dito sa TSPC, wala pa akong nakikita ng symposium. I-aware yung mga estudyante sa ano, ganito. Kasi hindi lang naman sa gender may bullying. Kahit naman straight ka, yeah, pwede ka rin mag-bully. Pero pinaka-common lang kasi sa atin yung gender. Diba? May mga nabubullying bakla, tomboy. So, I think yung strategy na naiisip, sana mayroon tayo sa yung gender society, okay na eh. Sana naipasa na siya ng chair. Next question. Are there any specific individuals or groups, friends, teachers, school, counselors who have been particularly supportive? How have they helped? As I mentioned earlier, first one is yung family. Even though may mga family din ako na ayaw din sa akin na mayroon din, just like my yung father ko kasi hindi ako nilipit. Kasi iba din kasi yung pangarap niya sa akin. Gusto ko rin. So, until now, hindi nakamilip ka nag-usap kasi simula nung punta ko na sa wala kami pinilipit. Yun, yung na-mention ko kanina yung lawyer. Wala, nag-adapt sa akin dito. So, since day one na tumira ko sa kanila, supportive sila sa pangarap ko. Matapos, para sa buhay. And also yung mga classmates, friends. And paano nila ako tutulungan sa mga motivation na binibigay nila sa akin, ay magaling ka naman. So, pag wala pansinin yung mga tao, dinidiscriminate ka. Kasi hindi naman kasi illegal yan, bakla. Hindi ko na aasin. So, in fact, ang daming bakla asinsado, just like si Messi na yung pasmig mo mas asinsado sa buhay. So, kung nilang sasabihin na ay profit niya bakla, ganito ganyan, wala maabot sa pangarap. Kasi, depende yan sa tao. Ang for me, ang ano ko, depende sa tao. Ang success na sa tao, wala yan sa gender, wala sa edad, wala sa status sa buhay. Are you aware of any policies or programs at your school that address gender discrimination and bullying? How effective do you feel? Dito sa CSPC, I think hindi yung mga policies, yung nakita ko dun sa words sa policy, kalimutan mo kasi yung policy, yung mga words na masyadong vulgar, yung pagsasabi mo baga na medyo nakaka-open sa mga LGBT. So yun, number one yun na policy na alam ko. Tapos yung pag-aalaw ng school na magsuot yung mga LGBT na gusto nilang dress is number one policy, di ba? Kasi may mga LGBT na sa atin na nakaka-up na, nakapaklan, nakaya na make-up, mga bakla na nagsusuot na mga gusto na nagsuotin, di ba? Yan, examples yung sa na. So yun lang alam yung policy. Next question. Have you ever reported an incident of discrimination or bullying to school authorities? If so,
So what was the outcome? Dito baliktad. Kasi nung time na yun, naging bully din kasi ako. So ako yung palaging, dahil siyempre nakakaranas ka ng bullying, kasi nung una, hindi mo naman bullying. So dahil na nakakaranas ko ng bullying, so nag-bully na rin ako. Nung time na yun, ako yung palaging nare-report. Nung grade 6 ata, naalala ko. Napagitan ako ng teacher ko kasi binuli din, tapos nakaabot ata yun sa principal's office. Tapos yun na ako hindi magpapag-grade. Tapos yung grade 1, meron ng classmate na panay ka na kung nagsusulat ako. Ano nang tapos tinagaw yung sampung ko. Ay, sorry, yung slappies. Tapos nainis talaga ako, hindi ko siya pinapansin kasi gusto ko na makauwi sa dati bagat ang policy pag hindi nagsusulat, hindi uwi. Yung time na yung pwede makabog na ang gulo-gulo niya. Tapos kasi siya, ako pa mag-uwi. Ginugulo ko. Pinasakan ko yung lapis. Kinusok ko yung likod niya. Bubuan nyo ito. Sinububak sa kaya binayaran ko yung likod nun. Ako yung pero yung insidente na sa gender, parang wala naman siguro. Kasi hindi naman siya totally na okay, nakating ako talaga ako na so, kasi siyempre baka lang yung iba sa akin, pinatawag sila sa akin. Hindi ko na lang yung pinapansin. How have your experiences affected your performances and participation in sport activities? Yung iba kasing nabubuli baga, talagang ayun pumasok sa school. Baliktad sa akin, nung nabubuli ko, mas gusto kong pumasok, mas nai-inspire ako mag-aral kasi kasi ang lagi yung sinasabi niya, kanina sinabi ko, I always prove them. I want to prove that they are wrong. Kasi hindi porket nga bakla LGBT member, wala nang pag-asa sa buhay. But they are wrong kasi ang daming patunay na kahit bakla, maraming successful. Ang dami na, alam niyo ba, numerous people, mga celebrity pa man or kilala natin, may successful bakla pa yan. Kasi for me, depende nga yan sa tao din. Wala yan sa gender. So, ako, mas na-inspire ako na sa motivate pa nga ako yan. Pinagtatawanan ko pa nga yung mga nagsisisi sa akin na, ay, bakla yan, wala yung mararating sa buhay. O ano sila ngayon. Ngayon, college na ako, di ba? At saka one time. So one time din, meron din ako nambubulin sa akin dati. Sabi sa akin, hindi daw ako nakakatapos. Tapos, after 5 years yata yun. Kasi diba, nag-year ako ngayon. Yung mga grade 10 yun nangyari. Tapos, nalaman ko na lang, nakakita kami, tinitingnan niya ako kasi nag-aaral pa. Ang college niya. Kasi hindi na siya nakatuto ng college. So parang na ano siya na yung time na yun na yung sinabi niya sa akin, nakabalik sa akin. Siya yung hindi nakatapos. What impact have you had on your mental health, overall well-being? Sa mental health. Noong una, syempre, na-depress din ako. Kasi 3 times na iniiyak ako pa ngayon na syempre. Sakit din naman kasi talaga, kahit sabihin ng bakla, kahit matulog niya, tapos hinahawakan niya. Sino ba namang tao yung manhid na hindi iiyak? Syempre naapektuhan din yung mental health ko. Kasi paano ba ako tatanggapin ng society? Diba? Pero nung pangalawang iyak, hindi na ako sumunod, hindi na. Nasanay na lang nila kasi ang kasi baga din, full of judgment, full of maraming masasama sa'yo, against you. So yung na rin sa well-being mo, mas naging strong akong tao, mas naging, yun, strong, tapos, basta strong, tapos naging matatag ako na harapin sila. Kasi wala sila makukuha ang ebidensya na ako naggaganto ko, wala. Kung ano ko lang naman pag-aaral. So wala. So yun. So last question is, what changes would you like to see in the school to create a more inclusive and supportive environment for our students?
kailangan na lang ng program kasi may mga times na nadi-discriminate dito. Hindi naman natin alam kasi syempre di na yung nag-report na nakaka-school sa police. So parang paigtingin pa nila yung policy nila na ano, mas mag-strict when it comes sa mga, hindi lang sa LGBT pati rin sa mga babae. Kasi prone din ang mga babae sa mga discrimination. Diba? Tapos, syempre ka, mga lalaki na. So parang mag-create pa sila ng more policy. Thank you very much. Thank you. Thank you din for choosing me as your interview. Oh my God. Yeah. So, sobrang dumugulo ng paguna. Ngayon, hanapin ko yung bag ko. Nasaan yung bag? Nandito yung bag ka? Lutang ka. Kala